Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga kalingap, ay nasa hospital pa nga rin po si Carla at marami pong nag-aalala. Marami pong nagwo-worry kung ano na pong sitwasyon ni Carla, kung kumusta na po siya. At kagabi nga po mga kalingap ay napag-alaman po natin na bumisita na po si Papa Joms sa hospital kay Carla. At dahil nga dito mga kalingap ay naisipan ko mga kalingap na i-content po natin ngayon. Aralin po natin ano nga ba ang mga dapat gawin ng isang boyfriend kapag nasa ospital ang kanyang girlfriend. So yan po, pag-uusapan po natin yan ngayong araw at mamaya pag-uusapan din po natin yung dapat ba na obligahin natin ang isang YouTuber o vlogger na makapag-live kahit ito ay nasa ospital o sa sitwasyon po na kinalalagyan po niya ngayon dahil nga po kagabi ay nagkaroon po ng mga pagtatalo sa comment section between supporters na mga gustong pag-live-in agad si Carla, mag-live agad si Jomar, sa mga supporters na nakaintindi naman ng sitwasyon na hayaan na muna, pagpahingahin na muna, bigyan muna ng space, huwag na muna i-pressure. So yun po, pag-usapan din po natin mamaya kung dapat ba o hindi dapat i-pressure. Ano man pag-usapan po natin yan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin ngayon mga kalingap, dapat ba, ano ba yung mga dapat gawin ng boyfriend kapag nasa ospital ang kanyang girlfriend. So ito para to kay Papa Joms at para din sa ibang mga viewers natin na para dagdag kaalaman sa ating lahat mga kalingap. So ito mga kalingap may nakuha natin sa internet. So na-search lang po natin to mga kalingap. So comment down below kung ano po yung masasabi po ninyo, kung tama ba or meron kayong komento sa mga mababasa natin dito. Comment nyo po sa baba. Sabi dito, kapag nasa ospital ang girlfriend, mahalaga ang emotional at physical na suporta ng boyfriend. Kaya naman si Papa Joms, 'di ba? Kahit kakabalik pa lang ng Camarines Sur ay bumiyahe agad. Kahit alanganing oras po o gabi na, bumiyahe po agad ng dait para po mabisita si Carla nung nabalitaan po niya 'yung nangyari. So, ayun nga, mahalaga ang emotional at physical na suporta ng boyfriend, which is ginawa naman ni Papa Joms. Narito ang mga dapat gawin. Ang emotional na suporta, maging present kahit hindi palaging physical na andoon, pero iparamdam na nandiyan ka para sa kanya. So, kailangan palaging tawagan, i-chat, i-video call. Pangalawa, palaging makinig. Hayaan siyang magkwento, maglabas ng saloobin, iwasan mo nang magbigay ng mga advice kung hindi naman kailangan. So, ayun po yun dito mga kalingap. So, napakahalaga na kapag nasa hospital po yung ating minamahal sa buhay, mahalaga na makinig muna tayo bago tayo magpara bigay ng advice. So, makinig, listener po yung kailangan po nila. So, pangatlo, pasensya at pag-unawa. Maaaring maging irritable o malungkot siya. Intindihin ang pinagdadaanan. So, kailangan ng mahabang pasensya dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Pangalawa, practical na suporta. Dalhan ng essentials. So, I'm sure naman si Papa Joms nagdala yan ng ilang mga gamit kay Carla. Sabi dito, katulad ng mga toiletries, damit, snack, libro, o kahit maliit na regalo para gumaan ang pakiramdam. Tapos kaayusan ng mga bagay sa labas, tulungan siya sa mga kailangan niyang asikasuhin habang nasa ospital. Halimbawa, yung mga bayarin, kung may alagang hayop ito sa bahay, so maaaring bisibisitahin yung alagang hayop para pansamantalang alagaan habang nasa ospital yung pasyente, o sa trabaho o sa school, baka kailangan ipagpaalam sa school. So, yan po ang mga kailangan gawin. Pangatlo, alamin ang kalagayan niya. Makipag-ugnayan sa mga doktor o nurse para maintindihan ang kondisyon niya. So, I'm sure ginawa naman na po ni Papa Joms ang mga bagay na yan. Sunod po, pampagaan ng loob. Magdala ng good vibes. So, yun, kailangan din po yun na good vibes po palagi yung ikikwento dun sa pasyente. Papatawanin at bigyan ng aliw sa pamamagitan ng music, movies, or games. So, sabi po dito sa mga na-search lang po natin na advices. So, gumawa ng love notes. Ay, nako, Papa Joms, kailangan gumawa ng love notes. O sulat kamay na mensahe. Minsan, mas meaningful ang simpleng handwritten note
kaysa sa kahit anong regalo. So, sana mapanood ni Papa Joms para alam niya yung mga gagawin po niya. Pangatlo, i-celebrate ang small wins. Kahit konting improvement sa kalusugan, ipagdiwang ninyo. So, positivity helps healing. Sabi po dito. Mga dapat iwasan, huwag siyang pagalitan o i-pressure kung bakit siya may sakit. Huwag gawing tungkol sa sarili mo ang sitwasyon at huwag magpakita ng inip o reklamo. So, yun po yung mga dapat iwasan. Sabi dito. And yung kanina, yung sabi natin kanina, na dapat bang i-pressure na mag-live po si Carla kahit ito ay nasa ospital, mga kalinga. Kasi ito naman po ay para sa mga viewers at supporters. Sabi dito, hindi dapat i-pressure ang isang YouTuber o sino mang tao na mag-vlog o live habang sila ay nasa ospital. Narito ang mga dahilan kung bakit. Una, ang kalusugan ang pangunahing dapat unahin. Ang pananatili sa ospital ay kadalasang nangangahulugang may seryosong kondisyon o pangangailangang medikal. Sa ganitong panahon, ang pahinga at paggaling ang dapat na inuuna, hindi ang paggawa ng content. Tama. So ayan, para sa mga sa mga viewers maunawaan natin yung sitwasyon ni Carla. Pangalawa, emotional at mental na kalagayan. Bukod sa physical na kondisyon, maaaring humarap din sa stress, anxiety o depression ng isang tao habang nasa ospital. Hindi lahat ay may lakas ng loob o gana na humarap sa camera sa ganitong sitwasyon. Tama din. Pambihirang galing ng mga advices dito. Tama ito mga kalingap. Kasi baka nga naman mas lalo siyang ma-stress kapag nag-vlog or nag-live habang siya ay nasa ospital. So, patlo, karapatan sa pribadong buhay. Ito pinagtatalunan to kagabi, mga kalingap. Yung private, bigyan ng privacy daw po. Ang bawat isa, kahit pa isang public figure, ay may karapatang pumili kung kailan at paano sila magbabahagi ng kanilang personal na buhay. Ayan malinaw na malinaw. Hindi obligasyon ng YouTuber na ipakita ang lahat sa kanilang audience, lalo na kung ito ay sensitibong yugto ng buhay. So ayan, malinaw na malinaw po. Pang-apat, pwede itong magdala ng kondisyon. Ang pagpipressure sa kanila na magtrabaho habang may sakit ay maaaring magdulot ng dagdag na stress na nakakasama sa paggaling. Ayan malinaw na malinaw po dito mga kalingap. Sabi dito, kung ikaw ay isang supporter, o ito para po ito sa mga supporter, mas makabubuti ang magpaabot ng suporta sa pamamagitan ng encouraging messages, panalangin, o simpleng pagrespeto sa katahimikan nila. Huwag mag-demand ng content. Sa halip, hayaan silang bumalik kapag handa na sila. Ayan, napakalinaw po. Ang ganda ng mensahe, mga kalingap. Ito, sa madaling sabi, hindi dapat nating i-pressure yung mga sinusuportahan natin na mag-vlog o mag-live habang sila ay may pinagdadaan ng medical condition. Respeto at malasakit ang mas kailangang ipakita sa ganitong mga pagkakataon. Kung may particular kang sitwasyon o YouTuber na tinutukoy, di pala kasama yun. Mali na pala yung nabasa natin. So ayun mga kalingap, malinaw na malinaw po, napakaganda po nung ating share ngayon sa vlog. Guide po siya para kay Papa Joms kasi nasa hospital si Carla, at pwede rin naman sa mga ilang viewers na medyo may mga kamag-anak o mahal sa buhay din na nasa ospital. So, pwede po sa inyo makatulong yung mga advices na na-research po natin kanina sa internet. At yun mga kalingap, yung pinagtatalunan naman kagabi ng mga supporters at fans dun sa pagla-live at pag-YouTube. So, napakaganda rin po nung binasa natin at binahagi galing po sa ating na-search sa internet. Napakaganda po. So, sana po mga kalingap, maunawaan po natin lahat at abangan po natin na makarecover po si Carla. Hayaan lang muna po natin, bigyan muna natin ng privacy at hayaang makarecover po mga kalingap. So yun lamang po at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.